On this video, I will teach you how to code in Scratch. Kung mapapansin ninyo, sobrang daming mga animations dito sa Scratch. Games, animations, stories. Pwede kang gumawa rito ng kahit na ano just by dragging code of blocks without typing in it. So mapapansin ninyo, yan, marami tayong characters to choose from, different backgrounds to choose from. So now let's get started. Mapapansin nyo, nandito na si Mr. Sprite. Yan. Ang pangalan niya is Sprite. Bawat character dito ay tinatawag na sprites. So let's name him, let's say, Mr. Paradox. Yan. Then let's add another character para hindi siya lonely. Let's try si Mr. Chick. Yan, meron na siyang kasama. In this part, kung makikita ninyo, yan, dito sa may bandang babang button, pag click ninyo ito, marami tayong backgrounds. Ano kayang pipiliin natin? Let's choose the bedroom. Yan. Mapapansin nyo, sa bedroom na silang dalawa, si Mr. Chick at si Mr. Paradox. Now, what we're gonna do is, let's try changing the size of Mr. Paradox. Let's try 50. Yan. Mapapansin nyo, lumiliit si Mr. Paradox kapag iniiba natin yung size niya. Now, let's go back. Then, let's try making it unseen para hindi siya makita. No? Then, para makita siya, pinutin lang natin yung button na yan. In order to choose kung saan siya nakaharap, no? Direction. Pinutin natin tong si direction. Let's just drag the arrow para malaman natin kung saan siya nakaharap. On this part, we have a lot of options to choose from. This is the code of blocks we're going to use. So, like mapapansin nyo, iba-iba yan. And ituturo pa yan on our next lesson. So una, mag-i-start muna tayo sa basic, which is the, let's say, the move one. We're gonna use the move one to move our character na si Mr. Paradox. Yan, okay na. So, let's try clicking the code of block na minove natin. So, tingnan natin kung may magbabago ba sa move of block kapag click natin siya. May nagbabago nga. He moves 10 steps, no? Mapapansin natin, nag-move siya 10 steps forward. Kung tatry naman natin siyang pindutin yung green flag dito. And if it doesn't work, ibig sabihin, hindi pa tayo naglalagay ng starting point yan. Pag naglagay tayo ng ganyang block, ibig sabihin lang nun na kapag pinindot natin yung green flag, it will start moving forward. Pero napapansin natin dito na hindi nag-move si Chicken. Bakit kaya? Kasi wala din siyang green flag. So, kailangan natin maglagay ng another code of block ng green flag para sabay silang mag-start. At mapapansin natin, nahabol na ni Mr. Paradox si Mr. Chick. Yan, para sabay silang mag-move forward. Kasi kailangan natin silang lagyan ng starting point na green flag. So, under looks, let's try making him say hello. Yan na. Magsasabi siya ng hello after 2 seconds kapag after niya mag-move for 2 seconds, magsasabi siya ng hello. Yan, mapapansin niyo, habang naglalakad siya, nagsasabi rin siya ng hello kay Mr. Chick. Yan na. Since natapos na natin ang paglalagay ng mga code of blocks, tuturo ko naman ng another function ni Scratch. Kung mapapansin niyo, sa gilid may nakalagay na costumes. Ayan yung next animation ng ating character. Diyan natin sila ginagawa. Makikita yung mga movements, kung ano yung susunod na movements ni Mr. Paradox or ni Mr. Chick. Yan. Si Mr. Chick, ayan naman, meron siyang 3 movements. And if you want to change it, let's just go in costumes tab. Yan. Nag-iba na yung costumes or let's say animations ni Mr. Chick. Inside sounds naman, makikita natin kung ano yung mga sounds na ginagawa ni Mr. Chick. And for example, chirp naman, no, sa kanya. Syempre,
ibon siya eh. Yan. Kay Mr. Cat naman, or kay Mr. Paradox, ang ginagawa niya sound is yan. Nag-mamiyaw siya. Kasi pusa siya eh. Si Mr. Paradox. Ayan yung mga features na kailangan natin para makapag-animate tayo or makapag-move. Pwede rin natin sila i-modify, like tanggalin natin yung ulo, gano'n. Try nga natin tanggalin ang ulo ni Mr. Paradox. Yan, natatanggal yung ulo ni Mr. Paradox. Pati doon sa mismong stage. Yan, kung mapansin mo sa animation, nagbabago rin yung animation niya. So, pwede natin siyang i-modify dito. Pwede natin lagyan ng colors. Anong colors ba ang gusto natin? Let's try the violet. Lagyan natin yung violet ang ipin niya. Yan, pwede natin siyang markahan. Or let's just make it paint. Let's undo it muna. Let's just use the paint one. Yan, para mapaintan na natin yung cheeks ni Mr. Paradox. Yan, kung kikita nyo, nagbabago siya. Parang siyang may bigote, kulay violet. Ganun ang magpalit ng costumes or ng movements ng bawat characters. Subukan naman natin magdagdag ng isa pang backdrops or background. Pipiliin natin ay itong bedroom 2 na halos pares lang sa bedroom 3 pero magkaibang background. So ayan, click natin dito sa taas ng backdrops para makita natin yung mga list ng mga backdrops. Ayan, ito yung unang scene, ito yung pangalawang scene na kulay pink. Ayan, ito natin binabago lahat ng mga scenes na pwede natin gawin or yung background natin sa gagawin nating animations. So kung may natutunan ka for today's video, wait for the next lesson para maituro ko sa inyo yung mga code blocks na nakikita nyo rito. For example, the motions, the looks, and the sound, and many more sa mga code blocks na pwede natin gamitin for the next of our lessons. Thank you!